meron pong record ang tinatawag na pagpe-pray ni Jesus sa Gethsemane. After the Passover celebration, Jesus take his disciple to Gethsemane to pray. And during his anxious prayer about the events to come, Jesus sweats drops of blood. Saan kayo nakakita? Ako lagi kong pinapawisan. Lagi kong pagod. Kayo nagja-jogging, hindi ko alam, yung iba nagsusumba. Nasubukan nyo bang pinagpawisan ng dugo? Hindi. Pero si Jesus, ibang klase. So ano pong tinatawag na literal na nangyari sa kanya? Anong stress ang nangyari? To the point na yung kanyang pawis, dugo ang lumalabas. Mga kapatid ko, there is a rare medical condition called hematohydrosis. Ang hematohydrosis. Okay, hindi ka doktor, hirap ano? Also known as hematidrosis is a condition in which capillary blood vessel that feed the sweat gland rupture, causing them to give out blood. Sa madaling salita, mga kapatid, para ikaw ay magkaroon ng dugo na pawis, may pumutok sa bahagi ng katawan ng isang tao. Ako kahit anong fasting and prayer, luhod, iyak, agony, ginagawa ko. Dahil kung minsan may pinagpe-pray ako, mga kapatid, nakagalingan sa mga kaibigan, sa mga tao, kahit anong klase ng panalangin, hindi ako pinagpapawisan ng dugo. Pero ibang klase nangyari sa Lord. May rupture, may pumutok na bagay sa kanya. Kaya po, siya ay nagkaroon ng dugo na pawis. Mga kaibigan, ito po yung sweat gland na tinatawag. Ang bawat tao may sweat gland. Isa lang ang nakita nyo, pero ang ating skin, napakaraming sweat gland. The sweat gland regulate temperature and also remove waste by secreting water, sodium salt, and nitrogenous waste like urea onto the skin surface. Yun pong tinatawag na sweat gland, yan po yung tinatawag na kumokontrol sa mga masasamang elemento sa ating katawan na pumapasok sa ating skin. At kung hindi dahil sa sweat gland, mga kapatid ko, lahat tayo may virus na talaga sa oras po nito. Pero dahil may sweat gland, yan po yung pumipigil sa lahat na tinatawag na mga viruses sa ating katawan. Alam nyo nangyari, sumabog, pumutok lahat ng sweat gland ni Jesus Christ nung siya ay nananalangin sa Garden of Gethsemane. Nang ibig kong sabihin, mga kaibigan, ibang klase ang panalangin niya. Ano yung panalangin ni Jesus? Sana, sabi niya, yung kamatayang ito lumampas sa akin. Ayaw niyang mamatay, mga kapatid ko. Bilang tao, ayaw niyang mamatay. Halimbawa, ikaw, sir, gusto mo bang mamatay? Ayaw mong mamatay kasi may asawa ka na. May asawa, may anak, may mahal sa buhay. Pag iniwanan mo, kawawa. Pero si Jesus ganun din bilang tao. Pero alam na niya sa future, mamamatay siya. Alam niya, para po bang mayroong, yung tinaningan na. Di ba habang palapit yung taning mo, mas lalo kang kinakabahan. Si Jesus ganun. Kaya iba yung stress na nangyari sa kanya bilang tao. Sabi niya, pwede ba lumampas yung sarong ito sa akin? O sa Tagalog, pwede ba wag akong mamatay? Pero dahil pinaglalabanan niya, bam, 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 sumabog ang sweat gland ng ating Panginoong Hesukristo. Kung ikaw, grabe ang stress mo, hindi ka magkakaroon ng dugo na pawis, mga kapatid. Stress, anxiety, hindi. Pero ito, mas grabing anxiety, mas grabing stress ang nangyari sa ating Panginoon. And it occurs under condition of extreme physical or emotional stress. At dahil dyan, si Jesus nagkaroon ng physical condition na worsen slightly muna. Mga kapatid ko, panalangin